Isang mapagpalang gabi na naman mga kababayan. Nandito na naman po, Expat Update. At mag-a-update na naman tayo ng konti nating nasagap na balita. Siyempre, kung kagabi, nakapag-video tayo dahil sa nakuhanan natin yung interview ni Senator Marcoleta sa bilyonaryo. Siyempre, hindi papayag po si Senator Lacson na hindi rin magpa-press con. Kaya sasagutin din niya siyempre yung mga issue o yung mga binabato sa kanya, sasagutin din niya siyempre yan. Dito tayo, naman tayo. Parehas tayo kumbaga. Kung may nilabas tayo sa kabila, hintayin natin kung ano yung lalabas din sa kabila para naman parehas. Diba? So, wag na nating patagalin at ito po ang kasagutan ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa kanyang pagbabalik diyan sa Blue Ribbon Committee na nag-resign. Tapos babalik-balik. Mamaya kokomento tayo. React tayo ng konti. So, pasok. Balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, no? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito nung previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena do Tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, at saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed, between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then that's a strong
supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath, and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issuehan ng sabpina, kapag hindi pa rin humarap, ay Siya, pwedeng congressman contempt. siya eh. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin ng Yes, Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Ako si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify eh. Yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siyang maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, nung So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there.
He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kayo minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan No? Okay, last question, Opo. Neymar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt. I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpan, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding No, I'd like to correct that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yon as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sirari ng ulo na nag-recruit, nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million dalawa ni ERAP, na in several foreign banks. And, ano lang to, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo, nagkusang loob noon, I wrote the regional director of HSBC. No, hindi. Ano ito? Hong Kong. Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle, after 10 years or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto raw mag-apologize personally. And I accepted. Nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So,
this is nothing new to me, no? Yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info ka, sir? importante sa akin yun. Importante sa akin yung aking trabaho bilang Chairman ng Blue Ribbon Chairman. No, yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. Ano? When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony na si dahil under oath yung sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi 'di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta. No? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV. Hindi kakasya yung 46 na maleta. Parang hindi kakasya doon. So, these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report pati sa recommendation kung sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, Basta papadala ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi na, Congress? madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about sir, si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Galing siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa puzzle. Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede pa. Basta mahalaga. Aabot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone So, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Dapat. Nang wala siyang pangsuporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na
48 million. At dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. No? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Sir, Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025. May pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa'yo na yung maleta na yan. kahit Parang masira, ganon. Oh. Okay, Camille. Follow up, Maya. Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung idiniliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace Para po nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another, hagip lahat yun. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yon. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal. Congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik nyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan In-escortan sila sa ICI, in-escortan sa DOJ, or kung ano yung
agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then Mag. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na matapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPW. So, hanggang dito na lang at mahaba na yung ating video. At least, narinig natin yung sagot ni Senator Panfilo Lacson. Parang duda talaga siya kay Master Sergeant Gutesa. Sa kabila ng lahat na yung tao ay alam niya yung babanggain niya na talagang ipapasubo niya yung buhay niya at ang buong pamilya niya sa peligro, is hindi pa rin naniniwala, parang hindi pa rin naniniwala itong si Senator Lacson. Una dyan, yung sinabi niya na kung talagang hangad na mag-prosecute itong si Gutesa, ay pupunta siya sa ombudsman or sa DOJ. Ito naman ang sasabihin ko kung bakit hindi siya pumunta. Una dyan, alam natin na si Master Sergeant Gutesa ay isang nasa intelligence ng Marines. Alam niya, kung pupunta siya ng DOJ, alam niya na sino may hawak. Hawak ng mga itinuro niya. Pag pupunta rin siya ng ombudsman, hawak din ito, lalong-lalo na ngayon siya na ang ombudsman, ang dating DOJ na ombudsman na ngayon is isang politiko. Dati si ano pa 'di ba? Anong tawag nito? Si DOJ secretary. Ano pa siya? DOJ pa siya nung sa panahon na ito. Ngayon, kung pupunta siya din ng ombudsman, si Vargas na naman, kay Vargas, hindi wala siyang tiwala. Kaya nga dito siya sa Blue Ribbon kasi dito siya may tiwala kasi andyan si Senator Marcoleta. Siya ang pinuntahan. Kasi kung sa Blue Ribbon siya maniniwala, dapat ikaw ang pinuntahan, sir. Kay Senator Marcoleta siya pumunta. Kung nagkataon nga na siya ang Blue Ribbon chairman, malamang to, lumabas na lahat ito. Hindi na tayo tumagal doon sa mga resign. Tapos ang mangyayari, babalik din. O, di ba? At saka parang sinasabi niyo na propaganda dahil sa Blue Ribbon siya. Tapos hindi na siya lilitaw. Lilitaw yan. Kung corroborate, kung papayagan niyo yung mga ilalabas nito na tatawagin niyang tao, magkikipag-corroborate, paano ko corroborate yung mga taong wala dito? Di ba? Dahil, ang alam ko dito, hindi sa hinayaan nyo muna kasi na nakaalis yung mga tao bago kayo gumalaw. Kaya nababagalan ng tao sa inyo taong bayan. Kasi may mga padrama pa kayo na aalis tapos babalik para lang mauntol. Hindi sa ito ang obserbasyon namin. Para mauntol yung Senate Blue Ribbon Committee at makalayas na yung mga nagawa na nila lahat yung mga gagawin nila. Nakalayas na nga sila Di ba? Sino ang huhuli natin ngayon? Yung mga naiwan dyan. Yun yung mga na-contempt dyan. Di ba? Tapos, isa pang napansin ko dito, yun nga, ito yung kanyang parang siya pa ang mabibigyan ng warrant of arrest dahil dyan sa falsification of public documents. Gaano kabigat ba itong falsification of public documents? Kung tutuusin. Magkano lang naman to? 200, 300, pipikihin pa ni Gutesa para lang sa yung niya yung buhay niya, yung is
parang itinaya niya yung buhay niya para sa ikalulutas ng mga problema at maglilinaw sa mga mali-malitang pera na dumadaan sa kanila na dinideliver nilang kung tawagin ay basura, iaano niya yung buhay niya, inan niya yung buhay niya, kumbaga inalay niya yung buhay niya sa isang nakakatakot na sitwasyon para lang mag-falsify ng isang notaryo. Di grabe naman yan. Parang napakababaw naman. Kaya itong sa investigasyon na ito, at sinabi nyo pa na matatapos na ito, magra-wrap up na, mga dalawang hearing na lang or something, binitin nyo yung mga tao. Ipinapalabas nyo lang talaga dito na ang investigasyong ito ay hanggang sa saldi ko lang. Wala na. Kasi yung mga taong ayaw nyong mabanggit, ayaw nyong lumalabas talaga. Lumalabas talaga na parang wag nang magmalinis dito. Lumalabas talaga na parang may pinagtatakpan. Sa totoo lang, sa obserbasyon lang namin. Pero nasa inyo yan kung kayo, magaling kayong investigador. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.